ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Patuloy ang mainit na usapin kaugnay kay Congressman Edwin Guardiola, mambabatas mula sa Construction Workers Solidarity or CWS Party List dahil sa mga aligasyon ng anomalya sa proyekto at pagkakaugnay sa mga kongresista ng Department of Public Works and Highway. Noong Disyembre 2025, naiulat na ang Anti-Money Laundering Council or AMLAC ay nagpapatupad ng freeze order sa 1.193 bank accounts or 1,193 bank accounts na kinikilalang may kaugnayan sa mga kontraktor at isang miyembro ng House of Representatives na inuugnay sa kontrobersya. Sinasabing si Representative Edwin Guardiola ang nabanggit ng isang source. Ang utos ng Court of Appeals ay naglalayong pigilan ang pagkalaw ng mga assets habang isinasagawa ang investigasyon sa mga anomalous flood control projects. Ang kabuoang frozen asset na nasasaklaw ng mga pag-uutos ay umaabot sa mahigit na 20.3 billion kasama ang mga real properties, insurance policies, motor vehicles, at securities account. Ang investigasyon ng House at mga oversight bodies tulad ng Independent Commission for Infrastructure ay tumututok sa ugnayan ng ilang mambabatas kabilang si Guardiola sa mga construction firm na nanalo ng kontrata mula sa DPWH. Ayon sa ulat ng international media, kabilang ang Newington Builders, Laurel Development Corporation at ang S.Ang General Construction and Trading Incorporated na may diniklarang business dealings at mga proyektong pinagkaloob sa ilalim ng DPWH budget. Ang ICI ay nagrekomenda rin ng mga kaukulang aksyon ng lahat ng miyembro ng Kongreso na may direktang kaugnayan sa mga construction companies na nakatanggap ng government infrastructure contract. Kabilang na sa mga ito ay si Guardiola at 7 iba pang mambabatas na tinaguriang contractors dahil sa pagsasalo ng kapangyarihan bilang legislator at pribadong kontraktor. Ang kontrobersya ay higit pang lumala dahil hindi lang kontrata ng DPWH ang tinututukan, kundi ang mga flood control projects na malaki ang pondo ngunit naiulat na may mga anomalya at ghost projects. Ang investigasyon ay umabot sa mga pag-iimbestiga ng DOF or Department of Finance at DOJ, ang iba pang ahensya na nagresulta sa malawakang freezing ng asset o pagsusuri ng mga kontrata. Sa kabila ng mga paratang at malawakang pag-iimbestiga, itinanggi ni Representative Guardiola ang anumang iligal na gawain at sinabing hindi siya sangkot sa mga anomalya. Pinag-indiin niya ng kanyang opisina na patas na susundin ang lahat ng legal na proseso at igagalang ang due process sa paglilitis sa anumang kaso. Bukod sa mga kaso at freeze order, ang Commission on Audit ay nag-ulat ng may libu-libong proyekto ng DPWH ang naiulat na na-delay, hindi natapos o hindi nasimulan na may kabuuang halaga ng bilyong-bilyong piso. Isang isyong nagpapalawak pa ng diskurso sa pangangailangan ng mas malinis at epektibong implementasyon ng mga infrastructure projects. Frozen na ang nasa mahigit 1,000 bank accounts na konektado sa contractor na si Edwin Guardiola.
Bilyones daw ang halagang sangkot dito. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ipinag-utos na ng Court of Appeals ang pag-freeze sa bank accounts ni Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola, alinsunod sa isinumiteng freeze order petition ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Kabilang dito ang 55 bank accounts na nakapangalan mismo kay Congressman Guardiola, 756 accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading at 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation. Karamihan ng bank accounts na ito registered sa Asia United Bank, Banco de Oro, Philippine Business Bank at Development Bank of the Philippines. Ang lahat ng kumpanyang nabanggit, pagmamayari ng pamilyang Guardiola. Ayon sa investigasyon ng AMLAC, malinaw ang discrepancies sa pagitan ng published financial statements ni Guardiola at ng total inflows and outflows ng pera sa kanyang bank accounts. Hindi rin daw ma-justify ng kanyang legitimate source of income bilang isang kongresista ang laki ng mga ipinapasok na pera sa mga account na ito sa pamamagitan ng deposits at mga tseke. Halimbawa, sa taong 2023 pa lang, umabot sa 13.5 billion pesos ang pumasok na pera sa accounts na nakapangalan sa kumpanyang Newington. Pero ayon sa audited financial statements nito, nasa 3.5 billion pesos lang ang reflected sales ng nasabing kumpanya. Una nang iniulat ng Billionaire News Channel ang bilyon-bilyong pisong kontratang nakuha ng mga kumpanya mula nang maupo si Guardiola sa Kongreso. Sa loob lang ng 3 taon, nakakuha ng 30.1 billion pesos worth of DPWH projects ang 3 Guardiola-owned companies. Natatawa lang ako pag sinasabing si Diskaya ay mayroong 42 sasakyan. Ganito kayaman si Diskaya. Si Diskaya, ganito lang si Diskaya kumpara sa kayamanan ng Guardiola. Mula nang maupo sa Kongreso, kapansin-pansin din ang tila pagdami ng mismong assets ni Guardiola sa ilan sa most highly exclusive villages sa bansa. Isa ang malapalasyong seaside mansion nito sa Club Punta Fuego na personal naming napuntahan sa Nasugbu, Batangas. Isa ang ani former Mayor Ilagan ay malamol na property nito sa Malarayat Golf and Country Club at isang property sa Forbes Park na una nang ibinalita ng Billionaire News Channel na pinagtitirikan din ng property ni former House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa yan sa malapalasyo niya ring property sa hometown niyang Mataas na Kahoy, Batangas. Sa pagpasok mo, may receiving area sila. Tapos susunduin ka ng golf cart, dadaan ka sa tunnel. Matatanda ang kabilang si Guardiola sa mga pangalang isinumite ng ICI at DPWH na mga tinaguriang contractor na dapat kasuhan ng ombudsman dahil sa possible plunder at bribery. Ayon sa ICI, Ano ang opinion mo tungkol sa kontrobersya ni Congressman Guardiola at mga proyekto ng DPWH? Salamat sa inyong panunood. Ito po ang Life in Things Channel. Hanggang sa muli, maraming salamat.